Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kung minsan may kanan, may kaliwa talaga. Kung ikaw naman bibigyan ka ng napakagandang sandal na puro kanan. O napakagandang sapatos, ang mahal-mahal. 10,000 reals, puro kaliwa naman. Isusuot mo kaya yun. Dahil mahal, kahit na puro kaliwa, isuot ko lang. Maging katawa-tawa ka. Sapatos mo, pero kaliwa. Kasi mahal, sayang. 10,000 reals pa naman eh. Pero puro kaliwa. Talagang kanan kaliwa talaga. Para maganda naman tignan. Amen. Amen. Pwede ka bang pagising sa umaga parehang iniisip nyo. Tapos the same time, the same hour, pag nagsalita ka, nagsalita din siya. Sabay-sabay kayo. Parang robot na yan. So, or sa daliri lang. Bakit hindi pantay-pantayan? Sayang. Dapat pantay, dapat kapantay dito. Putulin mo yan. Pantay na. Pagputulin mo to. Pero mangyari sa daliri mo, pangit. No? So, iba't ibang may purpose yan eh. May purpose. So, sabi dito, and no one after lighting a lamp covers it with a jar or puts it under a bed, but puts it on a lampstand so that those who come in can see the light. Amen. Palakpakan natin. Everybody say praise the Lord. So, dapat ang bawat isa sa atin parang walking Bible. Living Bible. Kahit wala kang dalang Biblia, pagtingin ng tao sa'yo, makikita na ang mahal na Pinoy sa'yo. Kung ano nakasulat doon, nasa buhay natin. Mayroong isang nagtutunaw ng ginto, mayroon siyang assistant. Habang tinutunaw niya yung ginto, sinusunod niya. Tapos, ginagamitan ng blowtorch. Tapos, tinitingnan. Yung kanyang assistant, siguro, napagod na ba sa katitingin? Master, sir, kanina ka pa, makintab na yan kulang pa to, sabi niya. Sunog na naman yan. Tapos, sa tingin ko, tama na yan kulang pa, sabi niya. Kulang pa. Para hindi siya magtanong ng tanong, sabi niya, bigyan mo nga sa akin ang sign. Give me the sign na pure na talaga siya, 24 carats na talaga siya. Pure na yung ginto, wala na yung nahalo na ibang minerals or metal. Sabi nung magtutunaw. Pagtingin ko ng ganyan, pag nakikita ko yung mukha ko doon sa ginto, nagre-reflect na, talagang pure na siya. Pure na siya. Okay, hindi siya magtatanong. Ganon din tayo, nagtatanong tayo sa malapit, Panginoon, bakit maraming pagsubok sa buhay? Sabi ng malapit, kulang pa yan, kulang pa yan. Malapit na pagsubok, grabe, talagang pagsubok. Kulang pa yan Di magtanong tayo sa malapit nun. Malapit nun, give me a sign. Talagang perfect na ako at ako'y nakasunod sa kalooban mo. Sabi ng malapit, anak, pag nakikita ko na ang sarili ko sa'yo, Amen. hihinto na ako. If I can see my image in you, and I will stop. Let us clap our hands to Jesus. Everybody say praise the Lord. Naunawaan po natin. Pag nakita niya na hindi pa yung standard na pagbibigay ang gusto ng Malapino na ibigay mo, hindi ka pa rin papalain. Hindi ko siya bakit ito? Mayroon pa totoo 90, ano ba yan? Hindi naman bakit? Iyon ba yung para sa'yo? Mayroon talagang para sa'yo. Sabi nga ng Biblia, nung
nahulog yung good seed, yung mabuting bottle, at tumubot ang munga, mayroong nahulog sa, o may namunga ng, sa good soil, may namunga ng ilang percent? 30, di ba? Mayroong namunga ng 60, tama. May namunga ng 100, di ba? Oh, 30, 60, 100. O, magpili ka nga doon. Good soil yun. Pero yung nahulog sa bato, tumubo, pagdating sa araw, may babayaran, may babayaran. Oh, tumubo siya. Oh, magbigay ko, narinig ko iba din na yung 50%. Pagdating ng pagsubok, marami. Huwag na yung 50%, huwag na. Patay! Amen. O mayroon namang, pagkarinig niya, tubo, nahulog sa daan yun. Tubo. Nakita ng ibon, tinuka. Wala na. Meron namang nahulog doon sa lupa, maraming mga damo. Pagtubo, daming problema daming mga complication. Nakatubo ka siya, pero wala siyang bunga. Pero doon, good soil, and I hope all of us ay mabuting lupa, may namumunga ng 30, may 60, may 100. Palapakan natin at mahal na tayo. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. So, kung minsan, dumarating talaga yung tukso Kahit kami, pag may blessing na, ano kaya kung sa tubig araw na natin ihulog to? Kasi marami tayong babayaran. Pero, naghahari din sa isip ko, para akong nagsisinungaling sa harapan ng mga patira niya. Pag doon ako sa tubig araw maghulog sa mga blessing ko, para akong isang preacher na naghuli supper, kainin natin may naman ang tinapay. Tapos ginanlong niya, hindi na kinain. Inabihin natin ng saro. Hindi na ininom. Pinakita ko lang ng kapatiran niyo pagkatapos ng gawin. Nakita ka na kita kanina. Sabi mo kainin mo, hindi mo naman kinain. Sabi mo naman, hindi mo inom. Sabi ko siya, subok. No. Sabi nga, kung saan ka kumakain, doon ka magbayad. Amen. Kahit puro Habib yan, Habib ba yun? Kahit puro Habib, may branch ba yan? May branch? Habib Restaurant. Kaya ka dito. Pagkatapos, bayad nyo. No, I will pay the other branch. Pwede ba yun gano'n? Hindi pwede yun. Doon ka kumain, doon ka magbayad. Amen. So dito ka, nakarinig ka salita ng malapi noon, tapos tiksan ka ng preacher, dito kayo mag-tithes, dito sa aming station. Dito ka mag-tithes. Halimbawa ako ngayon, meron ako hinawa ka nag-wine. Dito ako nang-aral So, every time na mayroon ako blessing, dahil 50% na yung baon namin, tatanggalan ko ng 50%, dito ako magbibigay. Everybody say praise the Lord. Palapakan natin timbang ng Panginoon. Yun yung good example. Kasi mayroon talagang mayroon talagang dito na lang kasi marami tayong bayaran dito. Yun yung sinasabang yung tumubo na hindi makabunga dahil marami kasing nagko-cover, mga weeds. Marami oo nga, dito na lang. Di ba, ipunin ko nga, di ba, dagdag pambayad, pero no, that's not the right way. So, ganun ang pagpatubo ng espiritual. Everybody say praise the Lord. Siyempre, pagbilang nyo, kuya Dani, puro 50% yan, hindi naman nagbibigay. Di ba? Makikita mo naman, di ba? Halimbawa sabihin, may nagpatuto ako binamahal. Talagang malaking binibigay ko. Kung malaki, 1,000. Tapos pag manalangin na, ikaw 1,000, hindi mo maganon. Amen? Hindi mo maganon pag 1,000. Talaga lalabas yan. So, minsan, sabi nga may nagsabi sa akin, Beloved Ministry Era, mali daw yung sabi, babalik sa inyo 1,000,000 times, mali yun.
Kasi wala sa Bible yung million times. 100 folds mayroon. Amen. Siksik, liglig at umapaw. Mayroon. Pero million times, ako kasi nungalingan, baka mag-question pa kayo sa akin. Naghulog kayo ng 1 real. Million times. Pagbalik, ilang-ilan na yon? Di 1 million reals. Sinungaling talaga ito sa patidan eh. Kaya talaga sinungaling, di wala sa Bible yung million times eh. Wala sa Bible. 100 folds pwede. Or siksik, liglig at umaapaw. Isang malakas at magulog na palakpak sa Diyos. Everybody say praise the Lord. So, sa mga tumatay sa pulpito huwag nating sanayin yung million times. Kasi, sabi ni Beloved Minister John, wala sa Biblia. So, magkaroon ng doubt ang mga kapatiran. Bakit hindi nangyari sa kanila ang million times? No? So, this line becomes even more profound when we consider what happens a short time later. After Jesus heals a demon-possessed man, He says to him, return to your home and tell all that God has done for you. Everybody say, praise the Lord. So, after na pinagaling siya, anong sabi ng malapyan? Return to your home and tell all that God has done for you. And tell all that God has done for you. 8:39. Atin po basahin. Dito po sa Lucas, Kapitulo 8, versikulo 39. Umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo at siya yumaon ng kanyang lakad na ibinabalita sa buong bayan kung gaano kadakilang mga bagay ang sa kanya ginawa ni Jesus. Amen. Palakpakan natin din ang ng Panginoon. So, the man does not wait for a better time. Instead, he went away, sabi dito, proclaiming throughout the whole town. Mag-isa lang to. Throughout the whole town, all that Jesus had done for him. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, ngayon, hindi ka na mag-ikot sa buong town. May Facebook eh. Whole world yan. Pag upo mo na ganun, testify ka, may mga birthday tayo dito, may sakit na ganyan, pinagaling. Pag-click post, buong mundo ang nakabasa. Pero kasi mayroon kasing hahatak eh. Hindi, ito kaya i-post ko, yung post ko daw sa gilid ng dagat na Amen. Everybody say praise the Lord. Or ito kaya i-post ko, yung post ko na kumain ako. So marami talagang magkompetensya eh. So instead na mag-post ko na, baka hindi ko gusto ng mga friends ko, itong pupost ko ng versikulo eh. O mga testimony, baka ayaw niya. So, ang ipopost mo, hindi ganon. Hindi ka nakapag-share. Sabi nga, proclaiming the light. O, post mo yun. Nasa kanya yan. Kung i-unfriend ka niya o i-unfollow ka, basta ang ginagawa mo, kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. You are doing what is right before the eyes of God. Palapagan natin natin mahal na Pinoon muna lahat. Everybody say praise the Lord. So when we consider our encounter with Christ less significant than a man healed from demon possession, but we too have been delivered out of the darkness and into the light. Like the demon-possessed man, we have been saved by Christ's work. We can all boldly proclaim as the hymn, Amazing Grace says, I once was blind, but now I see. O nasa kanta ng Amazing Grace yan. I once was blind, but now I see. Diba? So, grabe pala yung ating gagawin. Yung minsan kumakanta-kanta ka, nagpupus ka ng kanta o nagpupus ka ng verse, sharing na pala yun. Amen. Nagpupus ka ng Bible study, sharing na yun. Wala na kung binidyo mo yan. Palapakan natin mahal na Pinoon na. So in the busyness of our lives, focused on the work and worries of the day, it's too easy for us to slip the light of Christ under the bed where no one can see it.
and where we cannot see ourselves in its light? Do we talk as much about Christ and His great work as we do about our jobs? If not, perhaps we should rethink our approach. If this life is merely a prologue to the eternal life to come, shouldn't the light become our main focus, both in our conversations and our actions? Kung minsan hindi tayo nagpapakilala eh. Dahil nahihiya tayo eh, baka magalit. Pero yung isang kapatiran, narinig ko nagpatotoo, sabi na, mahal ko yun. Hindi siya natulog for the whole night dahil gusto niya dumalo sa gawain. Siguro tiningnan siya ng amo niya. O yung amo niya talagang hindi makatulog din. Kinatok siya ng umaga. Pinagalitan pa yung amo niya. Dahil hindi ka siya padaluhin. Pero sabi ng amo niya, go to your church. Amen. Palapakan natin yung mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Grabe, no? So, yan po minamahal ang gagawin natin. Siya din, nag-share siya sa amo niya eh. Kailangan talaga hindi ko mag-absent eh. Ha? O, minsan may amo tayo, pero yung amo natin sa langit ay importante. Ha? So if this life is merely a prologue to the eternal life to come, shouldn't the light become our main focus? Why wouldn't we proudly display it for all to see? So, si Kristo pala yung ating tagapagligtas eh. So why would not we proudly display Him for all to see? Ha? Alam mo yung kapatiran sa Cebu, anak ng may-ari ng International Pharmaceutical Incorporated. Ito po'y gumagawa ng mga efficacy oil. Billionaire yung kanyang papa, kaya nga sa Mongoloid siya. Pero grabe kahit Mongoloid siya, talagang gino-glorify ng malapit noon. Yung kanyang sombrero may tatak, Jesus Miracle Crusade. Yung kanyang barong may tatak, Jesus Miracle Crusade. Yung pantalon niya may tatak, Jesus Miracle Crusade. Panyo niya may Jesus Miracle Crusade tatak. Grabe. Oh, proud na proud siya. Kasi dati pag papasok siya doon sa mga restaurant, magwawala siya pag malasing na, babayaran ng papa niya yung restaurant. Kung anong damage doon. Ngayon, binago na siya eh. Grabing pagbabago. Sombrero niya may Jesus Miracle logo. Ang barong niya may logo dito, Jesus Miracle. Pantalon niya may logo. Panyo niya may logo. Talaga, ibig sabihin, talaga tinataas niya ang pangalan niya. So, ganun tayo. Amen. Huwag tayong mahiya. Nakikita tayo ng ibang mga Christian dito. Pero anong sabi ng mga Muslim? Anong sabi ng Muslim na pumasok sa Bible study? Nakita ang logo. Nakita yung pagpupuri namin. They are different. Egyptians, get out. They are different. Kakaiba tayo. Totoo ang Diyos natin. Palakpakan natin ito. Yung pagpasok ng ating mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, yung po minamahal, ito po'y nagbunga ng respeto ng mga kapatid nating kamusliman, mga Christian leaders throughout the world. Talagang sabi nila, hindi namin magagawa ang ginagawa ni Evangelist Almeida. Awitan po natin yung mahal na Panginoon, minamahal. Sa oras na ito, minamahal, tanongin natin